Okay, so isang maulang umaga. Ngayon ay September 22, Monday. So magti-trip check tayo. So mag-start ulit ako doon, papunta dito. So konti na lang to. So umulan eh. Dapat magtitimpla ako ng nutrient solution sa kabila. Pero pakita ko lang din muna sa inyo. Inakit ko na rin tong hagdan para at least kahit papaano lagyan ko ng plastic yun. Oh. Diyan may tumutulo kasi dyan. So nagkakaroon ng medyo matinding fungus dito sa part na to kasi natutuluan. So lalagyan na natin siya ng plastic yan tape para nandun na sa dulo yung tulo. So magagamit pa rin natin to. Pero kung kaya kong, kasi ngayon dapat maglilipat na ako ng, naka-schedule tayo maglipat ng 90 heads, which is 6 na box. So kung mapansin nyo, ito na-clear na. Tinulungan ako ni nanay para i-clear yung mga nandito. And doon sa kabila, hindi lang kita pero yung malapit sa pinto, mayroon ulit panibagong 1x1 dyan. So nilagyan ko na ng tubig. Dapat magtitimpla nga ako kasi biglang bumuhos ang ulan. Pabugso-bugso ang ulan, so hopefully dyan sa lugar nyo is maayos naman ang kalagayan nyo. Pero alam ko ang bandang norte na naman ang tatamaan ng bagyo. At dito sa bandang Metro Manila is yung mga paulan-ulan nga. So ingat tayo. So ayun, meron ng dalawang nakasetup dyan. So yung susunod kong ilalagay, meron pa kasi akong isang 1x1. Dun na sa labas. Dun sa labas natin ipepesto. So hindi ko pa alam kung saan lugar talaga. Pero in the long run, kasi 'di ba medyo maasikaso nga pag pa 1x1, 1x1. Why not gumawa ako ng isang buo na net house. Net house, yung bubong niya hindi katulad ng ginawa natin na polycarbonate, is net lang talaga siya. Buo net house. Then, yung mga nasa loob ng mga taniman, sabihin natin yung 1x3. So kung nasa loob na siya ng isang net house, hindi niya na kailangan ng net sa paligid katulad na nangyari natin dito. So ang kailangan na lang niya is plastic covering sa taas para hindi siya directly mabagsakan ng mga ulan, ng mga patak. So yun yung inaiisip ko kasi kaya hindi na tayo nagpapa-go ng yan, yung roofing na polycarbonate or plastic. Kasi nung nangyari nga dati na ipo-ipo. So halos itumba niya yan. So mas maganda nga is natanggal niya na yung bubong. So yon. Ang mahirap kasi diyan, kung mag-isa ka lang, paano mo yan i-aayusin? Lalo na't ako ay wala naman akong background sa paggawa niyan. So yung iniisip kong net house is halos kasing tangkad ko lang. Siguro kung nasa 5'5" ako, mga 6 feet ang taas, or sabi mo 6.5, yan. Para at least magbabangko lang ako para maayos ko yung mga net na pumapaligid sa kanya. Yun yung iniisip ko para at least, kunyari pag akyat ko dyan, yan, mula sa hagdan, pag akyat ko dyan, ay diretso na ako dun sa net house. Tapos nandun yung mga taniman natin na naka-cover sila ng naka-cover sila ng plastic para hindi lang sila madiretsyong maanggihan. At saka at the same time kasi 'di ba dati sinasabi ko rin na baka kailangan din natin ng shade net. So kung yung pinakabubong mo is net na, so isang layer na kaagad yun ng shading. Yun nga lang, hindi siya katulad ng shade net na pwede mong tanggal-tanggalin. Talagang 24/7 na siya na naka-shade net. Yun yung inisip ko, ang shade net naman na gagamitin natin is hindi yung itim, kundi yan lang din, yung puti na yan, yung ganyan. So ayun, ang pinaka-design lang is net house na mas mababa. Tapos, ayan, mga ganyan kasiguro kataas na mga plastic covering, mga 1 meter lang naman yan. So, ayun, siguro, mas magiging maayos yung tanim natin doon. Hindi ko pa alam kasi hindi pa natin nagagawa. Pero kasi sa nakikita ko kung puro 1x1, medyo maasikaso. Pero mas madali siyang i-deploy kung kunyari magte-testing ka kunyari doon sa rooftop na yon. Gusto mo mag-testing lang, titingnan mo kung tutubo na maayos yung lettuce mo doon. So yung 1x1 na yon, pwede mong agreement sa may-ari or baka pwedeng testingin muna, then pag naging okay na, tsaka mo siya rentahan talaga. Kung mapansin nyo yun, umuuga-uga dahil sa lakas ng hangin.
Pero I don't think na maitutumba niya yan. Maliban na lang, kahit may ipo-ipo siguro. Kasi na may ipo-ipo, hindi niya rin naman naitumba. Yun. Yun lang talaga kayo nakakatakot ko kasi ayaw ko may masaktan or kung ano man. So, yung susunod, parang yung taas ng ginagawa ko yung bubong na yon, parang mga nasa 6 feet yata yan. Kasi, alam ko ang design yan, 3 meters din ang taas eh. Yan, mataas din yan eh. So, gagawin na lang natin 3 meters. 12 foot. Ilan ba yun? 3 meters nga yata yun. 12 foot. Babaan na lang natin. 6 footer na lang. Para, ayun. Tignan ko. Update ko naman kayo dyan. Pero nandito tayo sa ating location 1. So, marami na ako na-dispose. May mga naibibenta rin naman tayo. So, walang problema. So, hindi lahat maganda yung tubo. Mapansin nyo, ang daming fungus. Kasi nga, medyo delay na rin. Naging maulan. Masyado mataas ang moisture. Ito, ready for harvest na rin yan. So, anytime na okay, goods na yan. Kaya hindi ako masyadong nagmamadali. I-dispose sila. Kasi ang problema, pag naubos ko na yan. Yan, pag naubos ko. Ayun, yun na yung susunod na batch eh. Tapos yung nandun. Yung nandun kasi natin sa 1x3 is hindi masyadong maganda. Yung tubo. Ayan. So, tas dito may dalawa pa tayong hindi dispose na. Ayan. So far, so good. Oo, meron pa rin mga trips. Pero nakokontrol naman natin sila. Hindi naman sila yung sobrang rampant or sobrang dami. Pero baka, kumuha na tayo ng isa pang store partner. So, ayusin ko lang yung pang display. So, yung 8 pieces lettuce display na double layer. So, 4 layer tas 4 layer. 4 pieces and 4 pieces. Double layer. So, 8 yun. Yung kay Kuya Jojo kasi, ano pa lang yun? 4 tas 4. So, hindi siya naka-double layer. Single layer lang. So, ayun. So, kasi mapansin nyo, after nitong 90 pieces, balik na naman ulit tayo sa 60 pieces. Tapos yung 60 pieces dun sa kabila, ang daming mortality, ang daming nasira. Dahil, yun yung mga seedlings na late ko na i-transfer mga 20 days. Yung ngayon nga ita-transfer natin mga 16 or 17 days old na. So, medyo late na rin talaga. Ang ideal talaga para sa akin is 12 to 14 days. Opo, yun po yung akin sa akin, kung kaya. Yan. So, maliban dyan, so yan, nag-asikaso si nanay dito, medyo inayos niya. So, ito, medyo pinapatay ko na yung mint, hindi ko na dinidiligan, patayin na lang din muna yan. Then, ito, dinidiligan ko to kasi may mga spinach to eh, tas yun din. So, tingnan natin muna kung ano mangyari. And yan, tuloy-tuloy. So, i-clear natin yan, yung mga tanglad, tatanggalin natin para mas maganda yung sikat ng araw dito. And yun dun din. So, if ever, hindi ko maayos yung isa pang taniman doon, so 4 ang kailangan ko dito. So, pero bago ko gawin yun, kailangan ma-dispose ko muna to para hindi kagad makatalon yung trips. Kasi tulad ng sinabi sa inyo, ito nagkaroon ng trips. Yan, may trips na rin. Pero unti-unti naman natin na-control. Hindi na ako yung katulad ng dati na medyo nag-aalangan anong gagawin, ganyan-ganyan. Pero yung nabanggit nyo na maglagay tayo ng yellow sticky traps dito, meron na tayo nung dati, anong nagkaroon na din tayo ng trips. Although wala pa ako masyadong experience sa trips noon, hindi ko sure kung natatrap ba sila doon sa sticky, yellow sticky pad ba yun? Yun nakalagay dyan. Pero gagawa ulit din tayo noon. Ayusin lang natin yung magiging setup. Then, yun. That's it. So, yan, update ko na lang kayo. Ang primary goal talaga natin is dito is ma-clear up natin to. Lahat ng tanim natin is nandun sa kabila. Para pare-pareha sila ng tubo. Kasi dito mapapansin nyo, parang kung saan napupunta yung dahon niya, dun sa kabila kasi medyo compact yung tubo. Kaya mas uniform ang itsura dun kaysa dito. So, dito kung saan napupunta. Pero, ang napansin ko naman, yung mga dahon natin dito, medyo fragile siya, pero siya yung mas gusto ko personally, kasi sa manipis na malutong, parang ganun. Doon kasi malutong din, pero medyo may makapal. Yun yung mga tubo naman natin sa kabila. Pero mas magandang tingnan yung sa kabila kumpara dito. So, preference din. So, mapansin nyo, meron din tayong mga pula. Yan.
nagpasingit pa rin ako. Pero ngayon hindi na muna tayo nagtatanim ng pula, puro green na lang muna tayo, puro olmetin na lang muna. Susunod subukan natin ulit. So medyo nawala na yung ulan, parang bumugso lang. So maya maya malamang pupunta ako doon para magtimpla. Kasi yung dalawang box doon dapat matimplahan ko na para malipatan ko na agad ng tanim mamayang hapon. Yan. Maaga pa naman kasi, wala pang alas 12. Yan. So yung dito naman, since hindi ito nalinisan ko na to eh. Mukhang madumi lang yung gilid pero yung loob niya nilinisan na natin yan. Yan oh, nilinisan natin. Nilinisan natin yan. So kailangan ko kasi kung hindi ko may transfer yung 4 doon, so kailangan ko ng 4 dito. Ay hindi, 6 kasi, 6. So may 2 na tayo doon. So itong 4 na lang. Sa totoo niyan, kulang na tayo ng box. Ang nangyari, hinabol lang natin since nakapag-harvest tayo dito, nalinis ko na. So yun pa lang din muna ang ginagamit natin. Pero sa totoo, kulang na tayo ng box. Kailangan ulit natin ng 4 na boxes. So yon. So isa pa yon sa i-orderin natin. Pero antayin lang siguro natin medyo mag-okay yung panahon kasi kawawa naman yung rider from Rizal pupunta dito. Although nagbibigay naman tayo ng tip pero yun nga, kawawa pa rin siya. Pero tingnan natin, kausapin ko rin si Cedric. Baka maka-order din tayo at para meron na agad tayong bubutasan. So tulad ng nabanggit ko sa inyo, mas para sa akin, based sa experience, mas ideal pa rin ito, yung original na takip niya, pero mas madali kasing i-maximize yung space doon. Parang nadagdagan ka ng almost 1 inch na spacing doon sa pag-styroboard ang gamit mo. Ayun lang. Pero yun nga, ang challenge naman pala din sa styroboard, pag nag-harvest ka, pag inaangat mo yung halaman or itong lettuce, nasasama yung board. Pag ito kasi parang naka-clip siya diyan naka-stuck siya diyan So kahit iangat mo, hindi sumasama yung takip. Doon sumasama yung takip. Yun lang yung isa sa mga challenge na pag styroboard yung ginamit nyo. So ayun, medyo maganda na yung advancement natin. Ayusin lang natin yung setup para magtuloy-tuloy yung production. And ngayon, nadagdagan tayo ng parang ang production natin 330. Tama ba? Wait lang mga 330 per month na lettuce. So ang goal natin is maging 480. From 330 magiging 480 per month yung lettuce. So ang goal natin doon is magtanim tayo ng 120 lettuce per week. Okay, so yun yung next target natin and definitely pag nandun na tayo sa point na yun ay kailangan talaga natin ng isa pang magtitinda or baka pangatlo pa. So tingnan natin. So ayan, hopefully ewan ko lang kung may natutunan kayo kasi paulit-ulit na lang naman sinasabi ko. Share ko lang yung mga changes, yan, mga advancement, mga things na nalaman ko, mga bago. Yan, na may share ko sa inyo. So, ayun, binabasa ko naman yung comment yung regarding sa sticky trap. Meron naman ako dyan, hindi ko lang dinedeploy pa. Kasi effectiveness, hindi masyado, pero syempre, subukan ulit natin. Yun lang naman, thank you very much. See you next updates. Bye-bye.